Colonial TV. Hindi naman siya gaanong kumain sa reception. Ang totoo ay nakakadama na siya ng gutom, ngunit ayaw niya makasabay sa hapag si Ross. When he came back 30 minutes earlier mula sa paghatid nito kay Gina, umakyat na siya sa kanyang silid at nagkulong doon. Hindi niya alam kung paano kikilos at magsasalita when Ross was around. Nagpasya siyang iwasan na lang ang lalaki. Tumango lang ang maid at iniwan na siya. Pagkaraan ng ilang saglit, nakarinig siya ng katok sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. "Ross?" Pagkarinig ng tinig nito ay hinagilap niya ang telepono at nagkukunwaring may kausap nga. She heard the doorknob turn. "Yeah, I'd love that. That's what I love about you. You're so thoughtful." Kunwari ay napatigil siya sa pagsasalita dahil sumilip sa silid si Ross. His demeanor was formal and civil. "Gusto ng lola na magkasabay ka sa hapunan dahil first dinner niya ito rito. Baka naman pwedeng pagbigyan mo siya." Tinakpan niya ang mouthpiece. "May kausap ako. It's important." He raised a brow. "From what I heard, you're just chatting with a guy friend." "It's important. He's not just a guy friend. He's a boyfriend for your information." Wika niya. She watched for his reaction. Nagigting ang mga panga nito. Was he jealous? She hoped so. "Pwede naman kayo mag-usap mamaya. You have all night. Importante kay Lola ang gabing ito." "Do I have to beg?" Malayo sa anyo nito magmakaawa sa kanya. In fact, he looked as tough he would just spank her if she refused to obey. Gumuho ang pag-asa niya. He was only concerned about his grandmother. Hinarap niyang kunwari ang kausap. "Hello, Mark? Sorry about that. I'll call you later na lang. Yeah, I love you too, darling." She threw a glance at Ross. Walang emosyon sa mukha nito. "I love you so much, my heart could burst." Wika ulit niya sa telepono sa tonong hindi in love kundi galit. "Bye, I miss you too. Take care." She kissed the mouthpiece. Matunog na matunog sa kanya yun ibinaba. She stood up. "I love that guy so much." Wika niya kay Ross. "I'm sure you do." Wika nito at naunang lumabas. "Pasensya ka na lola kung hindi agad ako nakababa. I was talking to my boyfriend. You know how it is being in love." Wika niya kay Lola Rosario. "Naiintindihan ko. Sige na, maupo ka na riyan. Ikaw rin, Ross." "Akala ko ba wala na kayo ni Mark?" Wika naman ni Lola Harding. "Nagkabalikan na kami." Pinagsisihan niya ang araw na nagdesisyon siyang maging open sa kanyang lolo. She had no choice then. Nawala na ang kanyang mami at hindi na kanman kapares nito ang kanyang lolo. He was nosy. He asked all kinds of questions at nakita naman niyang as long as he told him the truth, it was fine with him. Sa paglipas pa ng panahon, she had relied on her grandfather's opinion. He gave her the impression that he may be old but was open-minded. Kaya malaking disappointment para sa kanya ang hindi pagsang-ayon ni Lola Harding sa plano niya. Ngayon pa, kamuntik na siyang ibuking kay Ross. Or maybe he succeeded. Nakita niyan tila napangiti ang lalaki. Lalo na magsalita ulit si Lola Harding. "Sabi mo, kahit ano mangyari, hindi ka na makikipagbalikan sa kanya dahil hindi mo naman siya talaga mahal." "The heart of a woman is like weather, Lolo." Tugon niya. "I don't agree." Sumulyap ito kay Lola Rosario, ang living example na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinakukupas ng panahon. "And why you're making an issue of my love life? Dapat mag-celebrate tayo dahil magkasama na kayo ni Lola Rosa." Wika niya. "As far as I'm concerned, you don't have a love life, Concordia," ani Lola Harding. "I don't tell you everything, Lolo. You're not my diary." Sumulyap siya kay Ross pagkasabi ng huling salita. He seemed to scream at it, but after a while, he looked at her. "Kahit naman sa diary mo, eksahirado ka rin." Wika nito. "That's what you told me." "Yeah, I guess so. But that was when I was still a teenager. Kasi that time, I don't have any friends to lie to you." "You know," she shrugged.
You don't make friends just to lie to them, ani Ross. I'm talking about white lies, girl stuff. Sumbat uli ni Lolo Harding. The problem with you, Claudia, is that you're not being honest about your feelings. What do you know about my feelings? Malapit na siyang mapikon. Pinasabay ba siya sa dinner na yon para ilagay siya sa hot seat? Itinaas ni Lolo Harding ang tinidor at itinuro sa kanya. Why can't you admit that you're in love with this man? Kay Ross naman ito itinuro ang tinidor. Pakiramdam niya, pati matris niya nagbablush. Sising-sisi talaga siya kung bakit inamin niya noon ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang sumama sa graduation. Her mother wouldn't leave her alone. Ayaw pumayag na hindi siya magmarcha. Magbibigay raw siya ng isang mabigat na dahilan kung bakit ayaw niyang umattend sa commencement exercise. Humihikbi na ay pinagtapat niya rito ang tungkol kay Ross. How she hated him and loved him at the same time. Nauunawaan naman siya ng kanyang mommy. Sinang-ayunan na lang siya nito sa desisyon niya. Noong araw ng graduation ay lumuwas na lang silang mag-ina at nag-shopping. Alam ni Lolo Harding ang tungkol sa bagay na iyon dahil kaharap naman ito habang umiiyak siyang nagtatapat. Sabi nila, past lives would haunt the person. In her case, it was a past truth that haunted her. Bakit ba lagi na lang siyang kakaiba? Nagpawala siya ng isang buntong hininga. Yes, I love this man. Itinunyura si Ross. When I was 16 and stupid, but I'm no longer a 16-year-old girl. But you're still stupid. Pagtatapos ni Lolo Harding sa sinasabi niya, pinili niyang huwag patulan iyon. Sa halip, ipinagpatuloy niyang naisabihin. Sa college, nadiskubre ko na marami palang lalaki. Better looking, more interesting. In fact, I'm no longer a virgin. Taas noon niyang sinabi. Dahil naman doon natahimik ang lahat. Nang muling magsalita si Lolo Harding, iniba na nito ang paksa. Nagulat si Claudia dahil sa pag-angat niya ng telepono ay may narinig siya nagsasalita. Si Gina. Tawagan kita pagdating ko doon. I love you. Wika nito. Yeah, I miss you too. Wika ni Ross. Then Gina said bye and hung up. Narinig niya ang paghinga ni Ross. Claudia, you can hang up the phone too. Wika nito. Sa tono ng salita ni Ross, parang pinagbibintangan siya nito na sinasadyang pakikinig. Hindi naman niya sinadya iyon, ngunit hindi rin niya malaman kung bakit nag-guilty siya. Pwede naman niyang sabihin na hindi niya sinasadya iyon, ngunit tiyak niyang hindi maniniwala si Ross. Isa lang ang naisip niyang ilusot. Sir, si Mylene po ito. Pasensya po. Ginaya niya ang tono ng pagsasalita ng kanilang maid. Obviously, she wasn't successful. Stop acting like a brat, Claudia. Saway nito sa kabilang linya. Bakit ka ba nagagalit? Ayaw mong malaman ko na hindi mo naman mahal si Gina? What do you know about my feelings? Bakit hindi mo masabing you love her too when she said she loves you? Hindi ako masalitang tao. Dinadaan ko sa gawa. Nito. Really? She said mockingly, ngunit naibaba na ni Ross ang telepono. Damn you. Himagsik ng kalooban niya. Nais magsagawa ng revolusyon ng kanyang puso. Hindi niya matanggap na imbes na sweet nothings which were really nothing, yakap at halik ang nakamit ni Gina kay Ross. Gross. In denial niya ang numero ni Tyra. Akitin mo si Ross. Wika niya sa kaibigan nang marinig ang hello nito. Tumawa si Tyra. Why don't you do it yourself? I can't. Ikaw na lang. Why? Because you like him and I want Gina out of his life. Paano kung ma-inlove sa akin si Ross? I'm gonna kill you, friend. Humalakak si Tyra. You're putting me in an impossible situation. You know naman how men tend to go crazy over me. Napaisip siya. Totoo naman ang sinasabi ni Tyra, pero hindi naman kapares ni Ross ang mga suitors niya. Kakainis ka naman? Wika niya. Bakit hindi na lang ikaw mangakit? Hindi ko kaya, nahihiya ako. Amin niya. Ikaw, mahihiya? Hindi makapaniwalang tono nito. Kasi hindi naman niya ako gusto. Yung ibang guys, kaya kong akitin dahil gusto naman talaga nila ako in the first place. Sigurado ka? Tumango siya. Yeah, I'm sure. But you love him still. Saad nito. Kanina sa reception ng kasal na ikwento na niya rito nakaraan nila ni Ross.
I'm not sure. I hate him. I don't want you to hate me too. That's why my hands are off him. Wika nito. Nag-shower siya pagkatapos makipag-usap kay Tyra. Then she donned the skimpiest sleepwear she could find in her closet. Bahagya lang yata itong lumampas sa kanyang hip bone. Kaunting tuwad lang niya ay makikita na ang kanyang blue cotton panties na may imprenta ng maliliit na bat logos. Ngunit hindi na niya kailangan pang tumuwad para makita ang kulay at design ng panty niya dahil sinag na sinag naman iyon sa kanyang pantulog. Mababa rin ang neckline niyon kaya lumilitaw ang kanyang henna tattoo, which was about 1.5 inches above her right nipple, logo rin ng Batman. Kinuha ni Claudia ang kahon ng cereal refrigerator. Ugali na niyang magpapak niyon bago matulog, minus the milk. Pagsara niya ng ref, ang natunghayan niya ay si Ross. He was wearing a pair of sweatpants and nothing else. Napatingin siya sa hawak na cereal box. Bakit walang Ross-flavored na cereal? Tiyak na mabebenta iyon ng katakot-takot. Umangat uli ang tingin niya rito. He was almost 6 feet tall, built like a rock with a shoulder that was probably broader than her mind. He would look great in Batman outfits. She wouldn't hesitate sleeping with him kahit patiwarik sa loob ng Batcave. Bakit ka nakatunga riyan? Tanong ni Ross. She blinked. Naalala ko lang ang mga super friends. I'll go ahead. Baka naghihintay na sila sa Hall of Justice. Nilampasan niya ito. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang ay may naisip siya. Unfair naman sa angking niyang alindog kung siya lang ang magnanasa kay Ross. Sinadya niyang ibagsak sa sahig ang cereal box. Oops, wika niya tumawad upang pulutin niyon. Kahit di yung kumalat sa sahig pinulot niya para matatagalgal pa siya sa pagganong ayos. Ramdam naman niya na nakatingin sa kanya si Ross. Naramdaman niya na palapit na ito sa kinaroroonan niya. If he was the kind of man she believed he was, she knew he would be looking at her butt. Nang tumuwid siya, kaharap na niya ito. I never liked Batman. Wika nito at ninisian siya na makahulugan, saka nagpauna sa kanya. Tumaas naman ang isang kilay niya. He may not like Batman but he liked Batgirl. Nilagpasan niya ito at umakyat sa hagdan. 2 baitang agad ang sinakop ng hakbang niya para lalong masilip si Ross ang dapat nitong masilip. Bakit pa hindi ko na lang maghubad? Pinahihirapan mo pa ang sarili mo. Wika nito na nasa likuran niya. Pahiya na naman siya. Nilingon niya ito habang ng isang paa ay nakatungtong sa mataas na baitang. I want to leave some details to your imagination. Yeah, like how come the behind is more interesting than the front? Ani Ross. Gayon na lang ay nilukot ng mukha niya. She had nice, well-formed butt and she did have a Aramina's breast when Aramina was still titting. Padabog na niyang ipinagpatuloy ang pag-akyat at ibinigsak ang pinto ng pagpasok sa silid. Hinila niya ang unahan ng pantulog at sinilip ang dibdib. Why did you stop growing? Noong teenager siya, akala niya magtutuloy-tuloy ang pagpintog ng kanyang dibdib. Pero hindi na siya nakagraduate sa 34 Abra. Dahil tanghali na siyang gumising, hindi na niya naabutan si Ross tuwing umaga. That got her confused. Gusto niyang magisnan ang lalaki kaso hindi naman niya malaman ang gagawin kapag kaharap ito. Parang hindi sila pwede mag-usap na hindi nag-aasaran. Ang lolo, tanong niya sa isang maid na naghahanda ng almusal niya. Nasa hardin sila ni Lola Rosa. Dinala niya ang coffee ng sa may bintana. Tanaw ng hardin buhat doon. Naroroon nga ang Newlands. Magkahawak kamay na nakaupo sa isang bench. Napabuntong hinga siya. Kahit naman pareho ng kulubot, nakakainggit pa rin ang pagmamahalin ng dalawa. Sometimes, she would like to think na mas swerte ang kanilang mga bata, ang dalawang matanda. Dahil wala nang mga iyong ibang iniintindi kundi ang isa't isa. They had all the time in the world to spend with each other. Kahit pa sabihing paubos na ang panahong iyon, they wouldn't get bored holding hands and talking dahil sinasamantala nila ang panahong nalalabi. Inggit na inggit siya kay Lola Rosario. The heartbreak, the pain, and the uncertainties, the loneliness, they were all gone. If she would define love and contentment, it would be Lola Rosario.
Nang araw ring iyon, sinimulan na niya ang pagpapalapad ng papel sa kanyang Lola Rosa. Nagpaturo siya kung paano mangganchilyo at panay na tanong niya tungkol sa kabataan nito, bagay na gustong gusto niyang pag-usapan ng matatanda. Nakita naman niya nagtatagumpay siya. The old lady liked her and she liked her too. She was amazed by Lola Rosa's loyalty to her grandfather. Binanggit niya rito ang tungkol sa plano niya sa kanilang property. Panay naman ang tango nito. Mukha namang interesante nga yan, Claudia. Huwag ka mag-alala at kakausapin ko ang lolo mo mamayang gabi. Baka naman isipin ng lolo na ginagamit ko kayo. Aniya. Hindi naman, naiintindihan naman kita. She was excited that she hardly slept that night. Matutupad na ang pangarap niya. Hindi na siya mananalitin ni Ross. She would be a successful businesswoman. People would flock to her resort. She would name it Claudia. Pero magsasabit din siya ng portrait ni Lola Rosario sa bulwagan bilang tribute sa matanda. Dahil hindi nga siya masyado nakatulog, tinanghali na naman siya ng gising. Pagbaba niya ay sumilip siya sa bintana. Nagtaka siya dahil wala sa hardin ng dalawang matanda. Miling, nasa na si Lolo? Tanong niya sa maid. Tulog pa po. Now that was unusual. Sigurado ka? Kakaiba ang kaba niya. Hindi pa ho lumalabas ng kwarto eh. Umakyat siya at kinatok ang pinto sa silid ng dalawa. Walang sumasagot. Naisipan na niyang buksan iyon sa pamamagitan ng duplicate key. Her hands were shaking. Her heartbeat was racking. Something was telling her she wasn't going to like what she would find. Nabuksan ang pinto. Nakahiga pa sa kama ang dalawang matanda. They seemed to be smiling. They were holding each other's hand. Nang lumapit siya, nakita niya nakapatong lang ang kamay ni Lola Harding sa kamay ni Lola Rosario. Oh no, not now, Lolo. Umiiyak na siya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.